Sa liblib na bahagi ng isang baryo sa gitna ng niyugan, may nakatirik na barong-barong na halos nakaluhod na sa katandaan. Ang bubong ay butas-butas, ang dingding ay tinahi ng yero at trapal, at ang sahig ay lupa, basa kapag umuulan, malutong sa alikabok tuwing tag-init. Doon naninirahan si Maria, isang dalagang ulila, tahimik at tila nilimot ng mundo. Wala siyang kapatid, wala ring tiyak na kaibigan. Nang pumanaw ang kanyang ina dahil sa lagnat na hindi naagapan. Naiwan si Maria na 16 na taong gulang, may luha sa mata at tingting sa kamay. Simula noon, siya na ang nagbabanat ng buto upang mabuhay. Isang araw na naman, gising si Maria bago pa sumikat ang araw. Wala siyang alarm clock. Hindi niya kailanmang kinailangang kumising dahil ginigising siya ng sarili niyang sikmura, sumisigaw ng gutom. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa banig. Ipinikit niya ang mga mata sandali at pabulong na nagdasal. Panginoon, sana po may makabenta ako ngayon kahit 3 walis lang. Hindi ko po kailangan ng marami. Sapat lang po para sa bigas. Lumabas siya ng bahay. Nakapulupot ang lumang panyo sa kanyang buhok. Naadaster na kupas at may maliit na sako sa balikat. Ang kanyang mga paa ay sanay na sa kagat ng batong makinis at damong matalim. Ang araw ay nagsisimulang sumilip at sa liwanag nito, kita sa kanyang balat ang patong-patong na bakas ng hirap. Sunog ng araw, kalmot ng palapa, waltos na halos hindi na gumagaling. Sa tabi ng niyugan, tahimik ang paligid maliban sa tulog ng kanyang maliit na kutsilyo habang inaalis ang pingting sa tuyong dahon. 1, 2, 3, 100 tingting, 1 walis. Ganito siya magbilang, parang panalangin, paulit-ulit, isang ritual ng pag-asa. Habang namumulot ng palapa, nakaupo siya sa lupa, pawisan, naningitim ang mga kuko. Dumaan si Mang Berto, isang taganiyog na kabisado ang kanyang anyo. Mariang aga mo na naman. Sabi nito, oo po Mang Berto, mainit po kasi pagtanghali, tapos mas mabigat sa balikat pag maraming tingting. Hindi ka pa ba napapagod sa ganyang buhay, iha? Napahinto si Maria, tumingin siya kay Mang Berto at marahang ngumiti. Pero ang ngiting iyon ay may kalakip na bigat. Pagod po, pero mas pagod po wala kang makain. Tumamo si Mang Berto at tumalikod, wala nang lasabi. Marahil dahil alam niyang kahit ano aliw ang sabihin niya, hindi nito kayang damutin ang gutom. Bitbit ang 4 na walis tingting, pumunta si Maria sa palengke. Nakasabit sa kanyang likod ang supot ng gamit at bawat hakbang niya ay tila may kalampag ng kahapon. Sa palengke, sinalubong siya ng inay. Sigaw ng mga nagbebenta ng isda, prutas at gulay. Pero sa sulok, naroon siya, tahimik, nakalapag ang mga tingting at naglalatag siya ng sako sa simento. Uy, tingnan niyo nga, sabi ni Aling Lita, tindera ng tuyo, ang reyna ng alikabok dumating na. Walis lang ang paninda, akala mo kung sinong negosyante. Sabat ni Aling Mercy, sabay nising-nisi. Tumingin sa kanila si Maria, pero hindi nagsalita. Hindi dahil mahina siya, hindi dahil duwag, kundi dahil sanay na siya. At sa pagkasanay, natuto siyang huwag na lang pansinin. Lumapit ang isang batang babae, 6 na taong gulang, may hawak na barya. Ate, magkano po ang isa? 10 piso lang, sagot ni Maria. Tunay po ba yan, ate? Yung matibay? Ngumiti si Maria at iniabot ang isa. Oo, gawa ko yan. Kahit ako lang ang gumagawa, pinipilit kong huwag madaya. Kaung madaling masira ang waris ko. Parang hinayaan ko na rin na madumisan ang pangalan ko. Pinanggap ng bata ang walis, mumipi at umalis. Tumingin si Maria sa langit, mabigat ang dibdib niya. 10 pisong kita, 1 kaning lamig, baka 1 itlog kung maswerte. Umuwi siya ng halos gabi na. Sa bulsa niya ay may 17 piso. Daan-daang tingping ang kailangang pagdugtungin bukas. Sa kanyang hapagkainan, 1 kahoy na luma at galing sa tapunan. Nasa ibabaw ang 1 platitong asin at kalahating tinapay. Wala siyang ulam. Pero may larawang luma sa dingding. Ang kanyang ina, may hawak ding walis at nakangiti sa kanya. Nay, mahina niyang usal. Sana po tama yung ginagawa ko.
Minsan po, iniisip ko kung mabubuhay ako ng ganito pa ng 10 taon. Pero hindi ko po kayang magnakaw. Hindi ko po kayang manloko. Kaya tingting lang po ang sandata ko. Napaupo siya sa gilid ng papag at napaluha. Pero pinunasan niya agad ang luha. Ayaw niyang makita siya ng langit na sumusuko. Sa gabing iyon, habang ang iba'y mahimbing na natutulog sa malalambot na kama, si Maria ay gising pa. Tahimik na tinitingnan ang isang walis na kagagawa lang niya. 1, 2, 3. Pinipisil niya ito. Maayos, matibay, gawa ng kamay na kahit sugatan ay hindi bumibitaw. Sa mundo niyang malamig, marumi at puno ng panlalait, mayroon siyang isang bagay na hindi nila makukuha. Dangal. At sa mga mata ng langit, iyon ang kayamanang tunay. Kinabukasan, nagising si Maria na parang may kung anong bumabagabag sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag. Parang may tumatawag sa kanya, pero hindi boses. Parang hila ng damdamin, ng diwa. Tumayo siya, sinuklay ng kamay ang buhok, itinali ito sa isang piraso ng lubid. Isinabit niya ang lumang hikaw ng kanyang ina sa maliit na tali sa kanyang baywang. Isang bagay na hindi niya kailanman isinusuot, kundi laging isinasama bilang anping-anting. Inay, kung nandyan ka man, bakit parang may gusto kang iparamdam? Tahimik niyang bulong. Ngayon, sa halip na dumiretso sa palengke, piniling tumaan ni Maria sa mas malalim na bahagi ng kagubatan upang mamulot ng mas malalaking palapa. Tahimik ang gubat, ngunit sa kakaibang paraan. Walang huni ng mga ibon, walang ihip ng hangin. Tanging ang tunog ng sariling yabag niya sa tuyong damo ang maririnig. Hanggang sa may marinig siyang boses, isang pabulong, isang mahinang tawag na tila malapit, pero imposibleng galing sa kahit sinong tao. Maria. Natigilan siya. Napalingon. Walang tao. Tila biglang humigpit ang hangin sa paligid niya. May tao po ba dyan? Sigaw niya. Mang Berto? Si Aling Rosa? Walang tugon. Baka gutom lang to. O baka pagod. Hindi ako dapat maniwala agad sa kung ano-ano boses. Baka multo lang to ng gutom. Pero nang marinig niyang muli ang pag-ungol ng boses, mas malinaw na. Maria. Tila may humaplos sa batok niya, isang lamig na dumaan sa kanyang likod. Hindi niya alam kung bakit, pero sinundan niya ito. Sa dulo ng isang makitid na daanan na halos tinabunan ng mga tuyong sanga, natagpuan niya ang isang balon, lumang-luma, na paliligiran ng damo at lumot. Ang bato nito ay kupas na at may mga ukit na hindi niya mawari. Sa paligid, may mga alitap-tap, marami, sobrang dami. Parang mga bituin sa lupa, umiikot-ikot, waring nagbabantay. Ano to? Lumapit siya, dahan-dahan, parang sinasadyang huwag gambalain ang isang naputulog na anino. Biglang, sumiklap ang liwanag mula sa loob ng balon. Hindi apoy, hindi ring gas, isa itong malamlam na liwanag, ulay bughaw at pilak, na tila nagmumula sa ilalim ng tubig. Mula roon, isang figura ang dahan-dahang lumitaw. Ang babae ay tila yari sa tubig at hangin. Mahaba ang buhok na parang alon, kumikinang sa liwanag ng alitapta. Ngunit ang kanyang mga braso at bingpi ay nakagapos ng mga tanikala, hindi bakal, undi tila sinulid na usok na kumikilos at sumisinghap. Napaatras si Maria, natulala. Hindi to totoo, pabulong niyang sabi. Nananaginip lang ako. Ngunit nagsalita ang figura. Hindi ka nananaginip, Maria. Napapitlag siya. Paano mo alam ang pangalan ko? Mumiti ang diwata, malungkot tila pagod. Dahil matagal na kitang minamasdan, at dahil ikaw lang ang may dalang pusong hindi pa nasusugatan ng kasakiman. Anong ibig mong sabihin? Takot, kaba at pagkagulat ang namuo sa kanyang dibdib. Isa akong tagapangalaga ng balon ng kabutihan, paliwanag ng diwata. Ngunit ako'y ginapos ng mga alaala ng mga taong sinira ang sarili dahil sa pagnanasa sa yaman. Ang tanikalang ito ay bunga ng kanilang kasakiman at wala akong lakas para makawala. Maliban na lang kung may isang kaluluwang handang magpalay ng bagay na higit sa kinto. Tahimik si Maria, kumakabog ang kanyang dibdib. Ano po ang kailangang ialay? Tanong niya, bagaman ramdam niya na alam na niya ang sagot. Ang iyong pinakamahalagang alaala, ang bagay na pinakapinamhahawakan mo kahit wala na ang lahat.
Tumingin si Maria sa kanyang baywang, kung saan nakatali ang lumang hikaw ng kanyang ina. Isang bagay na hindi niya kayang suotin, ngunit hindi rin kayang iwan. Hinawakan niya ang hikaw, napatitig siya rito, pumikit. Nay, ito na lang ang alaala po sa inyo. Huwag po sanang sumama ang loob ninyo. Pero kung may mas matutulungan pa ako sa pamamagitan nito. Bumuntong hininga siya, tumingin sa diwata. Kung ito po ang kailangan nyo. Inilapit niya ang hikaw sa malon. Handa po akong ialay ang huling bahagi ng pagkabata ko at inihulog niya ang hikaw. Pagkabitaw ng hikaw, saglit na tumahimik ang paligid. Tila huminto ang oras. Ang mga alitap-tap ay umawit ng liwanag habang umiikot sa paligid ng balon. Mula sa kailaliman, isang malamig na hangin ang bumuga pa itaas. Hindi mapanganib, kundi mapagbagong buhay. Biglang suminghap ang diwata. Napaatras si Maria. Kra! Isa-isa ang mga tanikalang usok na nakagapos sa katawan ng diwata ay nagsimulang magbitak at mabiyak. Umupunit ang katahimikan sa bawat kalas ng tanikala. Sa kanyang pulso, pumutok ang isang kadenang itim na tila abo. Sa kanyang mga paa, humiwalay ang mga alon ng aninong nakapulupot. Sa kanyang leeg, isang tunog ng pagkalagot, kasunod ang malalim na hinga. Ang diwata ay napapikit at isang patak ng luha ang lumandas mula sa kanyang mata. Hindi ito luha ng sakit, kundi ng pagkalaya. Ano nangyayari po sa inyo? Usisa ni Maria, lumalapit habang hawak ang dibdib. Tumitig ang diwata sa kanya. Nayon ay mas malinaw ang anyo. Ang kanyang mukha ay hindi na anino ng lungkot kundi larawan ng kapayapaan. Ang kanyang boses ay bumigat, parang mga alon sa gabi. Maria, pinalaya mo ako sa pamamagitan ng alaala ng iyong ina. Sinira mo ang tanikala ng kasakiman na bumihag sa akin. Hindi ko po naiintindihan. Marahang nagtanong si Maria. Bakit po tanikala? Bakit po kayo ginapos? Ang diwata ay lumutang palapit, tila pinupunasan ng hangin ang sarili niyang kaluluwa. Ang balon ay biyaya mula sa langit. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami ang humiling dito gamit ang puso ng kasinumalingan. Yaman ang hinihingi, pero kasakiman ang kapalit. Sa bawat alingaw-ngaw ng pagnanasa, isa akong napupunit. Hanggang sa ang alaala ko'y naging bilanggo ng mga kagustuhang hindi para sa kabutihan. Habang nagsasalita ang diwata, umangat mula sa balon ang isang sisiblang ginto, mabigat, kumikinang at may mga ukit ng mata, bituin at dalawang palad na magkasaliko. Ang liwanag nito'y hindi basta ilaw, kundi tila pagtipigil ng panahon. Napaluhod si Maria sa harap ito, hindi dahil sa pagsamba, kundi sa pagkabigla. Ito po ba ang kayamanan? Mahinang tanong niya. Hindi lang ito kayamanan. Maria, sagot ng diwata, ito ay salamin ng iyong puso. Buksan mo ito. Lumapit ang diwata at sa boses na may halong utos at basbas, siya'y nagsalita, buksan mo ito. Nanlamig ang kamay ni Maria. Ang kanyang hininga ay humahago. Hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng pagdududa. Karapat-dapat ba akong humawak nito? Paano kung mawala rin ito sa akin? Paano kung hindi ko kayanin ang kapalit? Napansin ito ng diwata. Huwag mong kalimutan, ang takot ay hindi laging kahinaan. Minsan ito'y babala na kailangan mong maglakad ng may pag-iingat. Huminga si Maria, tumayo, lumapit, hinawakan ang sisidlan. Click, ang takip ay nagbukas. Shh! Mula sa loob, sumambulat ang isang sinad ng liwanag na halos bulagin siya. Napaatras si Maria, tinakpan ang mga mata. Ngunit sa gitna ng liwanag, naramdaman niya ang isang bagay. Init, ngunit hindi na susunog. Bigat, ngunit hindi na adudurog. Nang ibaba niya ang kanyang kamay, unti-unti niyang nakita ang laman ng sisidlan. Mga gintong barya na umiikot na parang sinasayaw ng hangin. Mga perlas na kumikislap sa loob. May liwanag na hindi pisikal, tila emosyon mismo. Isang kristal na hugis puso, at sa loob nito'y aninong larawan ni Maria at ng kanyang ina, magkayakap sa ilalim ng niyog. Sa gilid ng sisidlan, may nakaukit sa gintong palara. Ito'y para sa pusong hindi sakim, kaya manang lalago kung ibabahagi. Paulit-ulit itong binasa ni Maria. Kung ibabahagi, bumigat ang kanyang dibdib. Kaya ko ba, hindi ko pa nga alam kung paano maging mayaman. Lumapit ang diwata,
Ang huling liwanag sa kanyang katawan ay unti-unting lumalabo. Maria, hindi mo kailangang maging mayaman. Kailangan mo lamang manatiling mabuti. Ang yaman ay darating, oo. Ngunit kung hindi mo ito gagawing ilaw ng iba, magiging apoy ito na tutupok sa iyo. Napaluha si Maria. Hindi ko po ipapangako na perpekto ako, pero ipapangako ko po na hindi ako tatalikod sa kung saan ako galing. Tumango ang diwata. Tandaan mo, ang unang tinig ng kasakiman ay hindi sigaw, kundi bulong. At kasabay ng malamlam na ihip ng hangin, tuluyang naglaho ang diwata. Naiwan si Maria sa tabi ng balon. May hawak na sisidlan, may luha sa mata, at may apoy sa puso. Hindi pa siya yumaman, hindi pa siya umangat. Pero sa loob niya, isang bagay ang sumabog, pagkakataon. Sa kanyang pag-uwi, hindi tingting ang laman ng kanyang sako, kundi isang kapangyarihang nakalaan, hindi para sa sarili, kundi para sa buong mundo. Habang binabagtas ni Maria ang niyugan pauwi, bawat hakbang niya ay mabigat ngunit puno ng layunin. Ang dating tuyong lupa na kinatatamnan ng kanyang gutom, ngayon ay tila nagiging lupa ng mga pangarap. Pagdating niya sa kanyang munting barong-barong, muling bumungad sa kanya ang yero'y kalawangin. Ang dingding na kawayan ay may siwang at ang sahig ay putik kapag umuulan. Walang nagbago. Pero sa kanya, lahat ay nagbago. Tumigil siya sa pintuan, pinatong ang sisidlan ng kayamanan sa isang lumang mesa at umupo sa tabi nito. Hindi pa niya binubuksan muli, pinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi ako pinalaya ng ginto. Ako ang kailangang palayain ng ginto mula sa pagkakakulong sa sarili ko. Kinabukasan, maagang naglakad si Maria patungo sa bayan. Hindi para magyabang, hindi para mamili. Ang una niyang pinuntahan ay ang munisipyo. Sa counter, nakahupo ang receptionist, si Aling Gloria, kilalang mausisa. "Kuy Maria," nakakunot noo si Aling Gloria. "Anong kailangan mo rito? Hindi to palengke." Mumiti si Maria, may baong tapang. "Magpaparehistro po ako ng negosyo." Napatawa si Aling Gloria. "Negosyo? Anong negosyo? Walis tingting ulit?" Tumango si Maria, hindi napikon. "Oo po, pero hindi na ako mag-isa." Ilang araw ang lumipas, dumating sa bakuran niya ang isang panday, si Mang Lando, bitbit ang mga kahoy, papo at asero. "Sigurado ka bang dito mo ipapatayo yan?" tanong ni Mang Lando, tinitingnan ang paligid. "Hindi man lang pantay ang lupa." "Hindi pantay ang lupa, Mang Lando," sagot ni Maria. "Pero ang layunin ko, pantay para sa lahat." Napakamot ng ulo ang matanda, ang lalim mo. "Ija, pero sige, may pawalis pa to ha?" Matapos maitayo ang simpleng pagawaan, tinawag ni Maria ang ilang mga kapitbahay. Isa-isa niyang kinausap. 80 years old na si Aling Rosa. Dati siyang nananahi, pero nawalan ng kita at ngayon ay umaasa sa ampon. "Aling Rosa, gusto ko po kayong alukin ng trabaho." Ani Maria bitbit ang isang bungkus ng dahon. Napakunot noo ang matanda. "Trabaho? Kay Maria Tingting? May pinagdadaanan ka ba, anak?" Ngumiti siya. "Hindi po ako baliw, Aling Rosa. Pero gusto ko pong magbahagi ng biyaya. Kailangan ko po ng mga kamay na marunong. Hindi po ng diploma, puso lang." Napaluha si Aling Rosa. "Matagal na akong di tinanong kung may silbi pa ako sa mundo." Sumunod, si Mang Sibyo. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa lilim ng punong niyog. Si Mang Sibyo, dating tagapitas ng niyog, ngayoy halos hindi na lumalabas ng kubo. Nilapitan siya ni Maria, may bitbit na bungkos ng tingting. "Mang Sibyo, gusto niyo po bang tumulong sa pagtutok ng tingting?" Napailing ang matanda, sabay buntong hininga. "Ako? May pampasahod ka ba, Hija? Baka mapasubo ka lang sa gastos." Ngumiti si Maria. Marahan pero buo ang loob. "Opo, pasasahurin ko po kayo. Hindi man malaki pero sapat po. At mas mahalaga, may silbi po kayo sa akin." Ilang linggo ang lumipas. Ang dati isang pares ng kamay lang ang gumagawa ng walis. Ngayon ay may 15 tao sa ilalim ng bubong na siya mismo ang nagpagawa. May 3 makina. Ang isa ay para sa pag-ipit ng tingting, ang isa sa pag-aayos ng tali,
At ang tangatlo sa pag-imprenta ng maliit na papel na may tatak, walis ng pag-asa, gawa ng mga kamay, pinanday ng pag-ibig. Isang araw, habang si Maria ay nagdadala ng isang kahon ng mga bagong walis sa palengke, lumapit si Aling Petra, ang dating naglalait sa kanya. "Oy, Maria, ikaw ba to? Ang ganda ng suot mo ah. Hindi na amoy pawis." Ngumiti si Maria. "Hindi po ako nagbago, Aling Petra. Naligo lang." Napatawa ang ibang tindera. Pero sa halakhakan ay may halong hiya. Dahil si Maria, na noon ay nilalait, ngayon ay tinatawag ng ma'am ng mga dating lumalampas lang sa kanya sa daan. Sa kanyang bagong bahay, hindi palasyo, pero sementado na at may bintana, may mga dumarating araw-araw. Hindi para humingi ng walis, kundi para humingi ng tulong. Isang buntis, walang pamasahe sa ospital. Binigyan niya ng 500 piso at bagong damit. Isang batang ulila, walang tsinelas. Binigyan niya ng sapatos at ng papel para makapag-enroll. Isang magsasaka na walan ng pananim, binigyan niya ng abono at bagong binhi. Isang gabi, habang nakaupo sa tabi ng kanyang lumang walis na isinabit niya bilang alaala, nag-usap siya sa hangin. "Inay, sana nakikita mo po ako ngayon. Hindi po ako naging mayaman para magdamit ng ginto. Pero ang dami ko pong natulungang kagaya ko, dating palaging gutom. Ang walis po natin, hindi na lang panlinis ng lupa. Ginamit ko po itong pangwalis ng gutom, ng lungkot, at ng paglimot." Mula sa tingting, itinayo ni Maria ang isang palasyong hindi gawa sa bato o marmol, kundi sa bawat palad na natutong muling maniwala, sa bawat tiyan na napunuan, at sa bawat pusong dati busabos ng kahapon. Si Aling Pina ang dating reyna ng palengke. Sa kanya halos lahat ng sari-sari store, bodega ng bigas, at stalls ng gulay. Sa loob ng 2 dekada, wala ni isang naglakas loob na sumabay sa kanya. Lahat ay umiiwas sa kanyang daan, nakayuko, at bumibili ng walang tawad. Pero ngayon, ang mga dating suki lumipat na sa tindahan ni Maria. Ang mga binibigyan niya noon ng pautang ay tumutulong na kay Maria sa paggawaan ng tingting, at ang higit na masakit para sa kanya, wala si Maria sa listahan ng mga may pinag-aralan, mga kilala o mga dapat igalang. Sa kanyang paningin, si Maria ay walang ibang titulo kundi basurera ng dahon ng niyog. Sa kusina ng kanyang malaking bahay, habang nagsasala ng bigas ang kanyang katulong, hindi mapakali si Aling Pina. "Rosie, ilang araw nang hindi bumibili dito si Aling Rosa, no? Dati halos dito na yan tumira kakapakyaw ng bigas." Ma'am, sa palagay ko po, kay Maria na bumibili ngayon. Nagbibigay daw ng diskwento, minsan libre pa, sagot ng katulong. Tumigil si Aling Pina, napatitig sa mesa, kumuyom ang palad. "Libre? May palibre na ngayon ang tingting? Abay kung ganyan ang uso ngayon, bakit ako pa ang nauupos?" Naglalagablab ang tono niya. Sa ilalim ng kanyang galit ay isang matinding takot, ang mawalan ng kapangyarihang matagal niyang kinapitan. Sa kanyang kwarto, mag-usa siyang nakaupo, nilalaro ang kwintas na may mutya. Minana pa raw sa lola niyang albularya. Habang tinatapik-tapik ito, tila may binubulong sa hangin. "Hindi ito patas. Ako ang nagtaguyod ng bayang to. Ako ang unang nagpautang, unang nagtayo ng pwesto. Tapos ang isang dalagang walang sapin sa paa, ang tatawaging anghel." Napaluha siya, pero hindi ng kawalan, kundi ng galit na pinagmumulan ng pagbuo ng plano. Kinabukasan, sa palengke, si Maria raw, may agimat, bulong ni Aling Pina kay Aling Mercy habang namimili ng isda. Baka raw nang kukulam para lang mapalapit ang mga tao sa kanya. "Talaga ba?" usisa ni Aling Mercy, kunwaring gulat. Ang bait pa naman nun? Bait-baitan lang yan. Hindi mo ba napansin? Walang anak, walang asawa, tapos biglang yumaman, walis ang puhunan, pero parang may gintong pabrika. Mula sa isang tao, kumalat ang bulong. Mula bulong naging chismis, mula chismis naging duda. Dala ang kanyang galit at pagkasuya. Dumiretso si Aling Pina sa kubo ni Mang Fermin, isang matandang albularyo. "Mang Fermin, aniya, may kailangan ako.
ipaabot sa isang tao. Hindi naman masama, konting gulo lang. Tinitigan siya ni Mang Fermin. Hindi man lang umiti. Aling Pina, tandaan mo to. Ang kulam na galing sa inggit, bumabalik ng doble. Sigurado ka ba? Hindi ako magpapatalo sa isang batang ang puhunan ay basura. Gusto ko lang siyang madapa. Makita kung sino siya talaga kapag wala na yung swerte niya. Tahimik si Mang Fermin pero kinuha ang isang dahon ng langka. Nagumpisang magsulat ng mahika. Sa kabilang bahagi ng baryo, si Maria ay abala sa pagtuturo sa mga bata kung paano gumawa ng walis. Dapat hindi masyadong tuyo ang tingting, aniya, kasi mabilis mabali. Pero wag ding basang-basa. Pulad sa buhay, kailangan sakto lang. Hindi sobra sa tigas, hindi sobra sa lambot. Natawa ang mga bata. Si Aling Rosa, si Mang Sibyo at si Tio Cabio ay nakaniti sa isang tabi. Hindi alam ni Maria na habang siya'y nagtuturo ng pag-asa, may isang taong tahimik na binubuo ang kanyang pagbagsak. Sa isang baryong nagsisimulang umunlad sa kamutihan, isang pusong naninibugho ang nagbabadya ng unos. At sa dilim ng isang gabi, habang ang mga bituin ay tila nagninilay sa katahimikan, isang alingaw-naw ng kulam ang sumambulat sa hangin. Kung hindi ako ang reyna ng bayang ito, mas mabuti pang walang koronang matira. Sa mismong gabi ring iyon, isang plano ang isinilang sa lilim ng inggit, isang lihim na pagtakas. Isang hakbang patungo sa isang puwersang hindi niya lubos na nauunawaan. Matapos ang ilang araw ng pagmamatyag, natiempuhan ni Aling Pina si Maria sa kagubatan, tahimik, nakaluhod sa harap ng balon. Nakasabit sa balikat ni Maria ang lumang sako, ngunit wala siyang dala maliban sa isang tingting at kaunting tinapay. Diyos ko po, salamat sa biyaya. Hindi ko man po maintindihan kung bakit ako napili, pero sana po magawa ko ito nang hindi ko makalimutan kung sino ako. Bulong ni Maria habang nakayupo sa balon. Nagtago si Aling Pina sa likod ng punong may baling-baling ugat. Napailing siya. Kunwari pa sa Diyos, kunwari mapagkumbaba, pero sinosolo ang ginto. Tingnan natin kung sino talaga ang marunong magnakaw. Nang makaalis na si Maria, sinigurado muna ni Aling Pina na wala ng ibang tao. Lumabas siya sa likod ng puno. Dahan-dahang lumapit sa balon. Nakaabang ang kanyang mga mata. Gutom ang tingin. Tumayo siya sa mismong gilid ng balon. Walang galang. Wala rin kaba. Tila tinatalo ng inggit ang takot sa hindi nakikita. Yan ang dapat sakin, bulong niya. Ako ang may karapatang humawak ng yaman sa bayang ito. Sumilip siya sa balon. Sa ilalim, tila may kumikislap. Isang piraso ng gintong barya. Nakalutang sa mababaw na liwanag. Hindi na siya nag-isip. Inilapat niya ang kamay sa gilid. Inabot ito at nang mailapit niya ang mga daliri. Bigla, isang malamig at madulas na kamay ang humawak sa anyang pulso mula sa loob. Ah! Napasigaw si Aling Pina. Tinangkang bawirin ang kamay, ngunit mahigpit ang pagkakahawak. Ang balat niya ay tila sinusunog ng hamog, pero walang apoy. Isang tinig ang bumigkas, malalim, parang boses ng punong nabubulok. Ang kinangkam ay may kabayaran. Pagkakasakit ni Aling Pina. Kinabukasan, nagising si Aling Pina sa sarili niyang kama. Pawis na pawis, nanginginig. At may masakit sa kanyang braso, ang mismong kamay na inabot sa balon. Pagtingin niya, namumula ito at may maniliit na pantal. Kinamot niya, pero sa bawat gasgas ng kuko, mas dumadami ang pantal hanggang sa bumuka ang balat at nagsimulang maglabasan ang maliliit na uod. Diyos ko, bulong niya. Ano to? Anong nangyayari sa akin? Sumigaw siya. Tinawag ang kanyang kasambahay. Nang makita si Aling Pina, napaatras ito't napasigaw rin. Ma'am, tang balat niyo po, para na pong nabubulok sa gitna ng bangungot. Simula noon, gabi-gabi binabangungot si Aling Pina. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng kagubatan. Puno ng tingting ang paligid. Lahat ay itim, sunog at mabaho. Sa gitna, naroon ang balon at mula roon ay may tinig na paulit-ulit. Ang kinangkam ay may kabayaran. Ang kinangkam ay may kabayaran. Minsan, mula sa balon, lumalabas si Maria, subalit wala ang kanyang mukha. Puro liwanag. At kapag tinatangkang lumapit si Aling Pina,
Ang lupa sa ilalim niya'y bumibiyak, nilalamon siya ng putik. Dahil sa hindi na matiis na sakit at takot, muling pinatawag ni Aling Pina si Mang Fermin. Pagpasok pa lang ng albularyo, naamoy na niya ang kakaibang amoy. Bulok, parang pinaghalong pawis, dugo at nasusunog na damo. Hindi na to kulam lang, sabi ni Mang Fermin. Hindi tao ang may gawa nito. Anong ibig mo sabihin? Gusto ko lang naman ng pantay na laban. Malibang humingi ng piraso ng ginto kung iyon ang para sa akin. Tumingin si Mang Fermin, mahigpit ang mga mata. Ang balon ay hindi para sa mapag-angkin. Ang ginto nito, buhay. Kapag sinunggaban, sumasagpang pabalik. Tumahimik si Aling Pina, napaluhot, kinakabog ang dibdib, pero ang mga mata ay hindi humihingi ng tawad, kundi naguguluhan. Pero ako rin naman ay nagsimikap. Ako rin ay naghirap. Bakit siya at hindi ako? Bakit ang basurera ng Tingting ang ginanimpalaan? Habang nakaupo siya sa loob ng kanyang kwarto, mag-usa, tinatakpan ang mga sugat na lalong lumulutong, napabuntong hininga siya. Nakatingin sa kanyang salamin, hindi na niya halos makilala ang sarili. Kung mawawala na rin lang ako, sana may makarinig ng sigaw ko. Ngunit walang tinig ang sumasagot sa kanya, kundi ang paulit-ulit na boses sa kanyang isipan. Ang kinamkam ay may kabayaran. Sa bawat gabi ng lagnat, sa bawat sugat na bumubulwak ng uod, unti-unti nang nilalamon si Aling Pina, hindi lamang ng kulam kundi ng sarili niyang kasakiman. At sa dilim ng kanyang kwarto, habang pinapatay ng gabi ang kanyang yabang, ang balon ay nanatiling tahimik, pero hindi nalilimot. Isang hapon, habang si Maria ay nasa ilalim ng punong niyog, nag-aayos ng mga pingting na pinagtulungang ayusin ng mga bata sa kanilang klase sa paggawaan ng pag-asa. Lumapit si Aling Pina, payat na, may tungkod at may mukha ng isang taong pagod, hindi sa katawan, kundi sa loob. Tahimik si Maria nang makita siya. Tila naramdaman na niya ang pagdating nito, ngunit hinawaan niyang ang matanda ang unang magsalita. Maria, tumigil si Aling Pina sa harap niya, huminga ng malalim, at tiningnan siya sa mga mata. Sa unang pagkakataon, wala na ang mataas na noo, ang mapaghusgang titig. Ang natitira ay isang mukhang nilamon ng pagsisisi. Maria, hindi na ako lalapit para magkunwaring matuwid. Hindi rin ako lalapit para bigyang linaw ang mga ginawa ko noon. Lalapit ako para sabihin ang totoo. Nasaktan kita, siniraan kita, sinubukang wasakin ang pangalan mo, at ninakaw ko pa ang hindi akin. Tahimik si Maria, nakayuko, hindi umiimik. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa tuhod, ngunit mahigpit ang hawak sa isang tingting. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang inggit ko, patuloy ni Aling Pina. Pero natitiyak kong nagsimula ito nung unti-unti kang pinuri ng mga tao, at ako'y unti-unting nakalimutan. Umiiyak na siya. Ang sakit ng katawan, wala yun sa sakit ng loob. Araw-araw, kahit gumaling ang balat ko, nilalamon ako ng tanong na bakit ako naging ganito. Kaya ngayon, humihingi ako ng tawad. Hindi ko hihilingin patawarin mo ako, Maria. Pero gusto kong subukang gawing tama ang mali, kung papayagan mo ako. Tumayo si Maria, dahan-dahan lumapit kay Aling Pina. Hawak pa rin ang tingting, ngunit ngayon ay hindi bilang sandata, kundi bilang simbolo ng kanyang pinagmulan. Aling Pina, sa totoo lang, matagal ko na pong hinintay itong araw na to. Hindi para magparusa kayo, hindi para mapahiya, kundi para masabi kong, hindi ko po kayo kinamuhian. Napasinghap si Aling Pina, hindi niya inaasahang maririnig iyon. Umiyak ako, oo, sabi ni Maria. Masakit yung mga salitang binitiwan niyo. Masakit po yung hindi kayo naniniwala na kaya kong umangat ng walang daya, walang lihim at walang kasakiman. Pero ang sakit po na yon, tinubuan ng pag-unawa. Dahil minsan ang taong naninira siya ring yung pinakanasaktan. At kayo po yun. Kinagabihan bumalik si Maria sa balon. Hindi bilang tagapaghingi ng yaman, kundi bilang tagapamagitan. Sa kanyang palad ay isang lumang singsing, hindi ginto. Hindi mamahalin. Isa itong simpleng piraso ng tansong may ukit ng araw at bulaklak na ibinigay sa kanya ng isang matandang babaeng tinulungan niyang maospital noon. Maria, sabi ng matanda noong ibinigay ang singsing,
Wala akong pera, pero ito lang ang pamana ng asawa kong minahal ko. Sa'yo ko na ibinibigay. Baka sa kamay mo, makagawa ito ng kabutihan. Ngayon, hawak ni Maria ang singsing sa harap ng balon. Diwata, hindi ko po alam kung sapat to. Pero galing po to sa puso ng taong walang-wala, pero marunong magpasalamat. Kaya ako na po ang nag-aalay para kay Aling Pina, para sa isang pusong ligaw na gusto ng magbago. Hinulog niya ang singsing sa loob ng balon. Biglang lumakas ang hangin. Kumislap ang mga alitaptap sa paligid. Ang tubig ng balon ay tila umaalon at mula sa gitna nito, isang mas maliwanag na liwanag kaysa dati ang surabog pataas. Lumabas ang tinig ng Diwata, mas payapa, mas masaya. Ang puso ng tunay na kayamanan ay hindi makikita sa ginto, kundi sa kakayahang magpatawad. Mula sa balon, lumitaw ang 3 palayok ng ginto, lahat ay may inskripsyon. Para sa kabutihang hindi hinihingi ng kapalit. Para sa pusong marunong magbigay kahit walang sobra. Para sa kaluluwang bumalik mula sa dilim. Simula ng gabing iyon, may kakaibang nangyari sa buong baryo. Isang ali na nagsoli ng pitaka na puno ng pera. Isang batang lalaki na nagbigay ng tanghalian sa isang matanda. Isang dalagang nagturo ng libreng pabbasa. At ang balon ay hindi na basta isang lugar ng hiwaga, kundi naging bukal ng ganti ng kabutihan. Tahimik ito sa araw, tila natutulog, ngunit sa gabi, tuwing may pusong tumibok ng dalisay, bumubulong, lumiliwanag, nagbibigay. Hindi agad nakabalik sa dati si Aling Pina, pero unti-unti, parang halamang binubuhusan ng uyan araw-araw, nagsimulang tumubo sa kanyang loob ang pagpapakumbaba. Hindi na siya nakikita sa palengke na nakataas ang kilay. Ngayon, siya na ang unang bumabati. Siya na rin ang unang nagbibigay ng libreng kamatis kung wala ng pambili ang mamimili. Isang araw, habang tinutulungan niya si Mang Sibyo sa pag-igip ng tubig, lumapit si Maria. Aling Pina, sampit ni Maria. May ideya po ako. Ano yun, anak? Gusto ko pong buksan ang isang tindahan ng liwanag. Walang presyo ang mga produkto. Basta may kwento ng kabutihan. May isang bad ng bigas o samon o delata. Napaisip si Aling Pina. Tiningnan niya ang kamay niyang dati sanay lamang sa pagkalkula na yon ay marunong ng mag-abot. Kung gusto mo, ako na ang magmabantay. Tumango si Maria at napangiti ng malalim. Hindi ko po alam kung balon talaga ang pinanggagalingan ng ginto. Pero ngayon, alam kong ang tunay na ginto ay dumadaloy sa kamay ng mga handang magsilbi. Sa mga sumunod na buwan, ang dating baryo na kilala lamang sa dahon ng niyog ay tinawag na ngayon ng mga karatig na bayan na baryo ng ginto. Ngunit ang totoo, wala niya isang bahay roon na marmol. Walang simbahan na ginto ang krus. Ang meron lamang, mga palad na may paltos, mga puso na muling natutong magmahal, at mga mata na muling natutong tumingin ng pantay. Ang balon, tahimik, nandoon pa rin. Hindi pinapaligiran ng bantay, kundi ng mga alitaptap na tila araw-araw nagbabantay kung sino ang susunod na gagawa ng kabutihan. Hindi para sa sarili, kundi para sa kapwa. Mula sa mga istasyon ng TV hanggang sa mga podcast at online features, siya'y naging boses ng kabutihan. Ginawa siyang Ambassador of Hope ng isang kilalang NGO. May mga sponsor na nagbibigay ng damit, sapatos, laptop, cellphone. Lahat upang mas mapalawak ang kanyang mabuting impluensya. At sa bawat pagtanggap niya ng mga papuri, pilit niyang iniukit sa sarili. Hindi ito para sa akin, para ito sa kanila, para sa mga bata, para sa baryo. Pero sa loob-loob niya, unti-unting sumisilip ang tanong, paano kung ako na ang hinahangaan, hindi na ang gawa? Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa loob ng kanyang bagong opisina, may electric fan, may kape, may bagong laptop sa harapan, napatingin siya sa isang lumang walis tingting na isinabit niya sa dingding. Napangiti siya, pero hindi buo ang ngiti. Ikaw ang nagsimula ng lahat, bulong niya sa tingting. Pero ngayon, kailan huling beses na humawak ako ng isa sa inyo? Lumapit siya sa bintana. Tanaw niya ang kanyang pagawaan. Mas malaki na ngayon. May mga empleyado, may mga delivery truck, may sistema,
Pero tila may kulang. Habang tahimik ang gabi, biglang lumamig ang hangin. Kumurap ang ilaw. Tila may aninong dumaang payapa ngunit makapangyarihan. Sa likod ng kanyang opisina, sa tabi ng lumang puno ng niyog. Muling nagpakita ang diwata. Hindi gaya ng dati, ang liwanag nito'y may halong lungkot. Parang apoy na papatapos na ang sigla. Maria, muli akong nagpapakita, hindi upang batiin ka, kundi upang ipaalala sa'yo kung sino ka. Napalingon si Maria, bahagyang nabigla pero hindi natakot. Diwata, alam kong nabago ang takbo ng buhay ko, pero sinisigurado ko po, hindi ako naliligaw. Ang pagkaligaw, Maria, tugon ng diwata, ay hindi laging maririnig. Minsan, ang pinakamapanganib na ligaw ay yung hindi mo alam na nangyayari na. Nanahimik si Maria. Tumingin siya sa kanyang laptop, sa award sa estante, sa sapatos sa kanyang panan. Napagod po ako minsan. Sa dami ng humihingi, sa dami ng gustong kumapit, minsan naisip ko, ako lang ba ang dapat magligtas? Pero sa halip na lumapit sa balon, lumayo ako. Natuon ang mata ko sa mundo, hindi sa pinagmulan ko. Tumango ang diwata. Hindi kita hinuhusgahan, Maria. Ngunit kailangang malaman mo, ang balon ay hindi habang buhay. Tulad ng lahat ng biyaya, may hangganan. Ang araw ng pamamaalam ay nalalapit na. Lumapit si Maria sa diwata. Ramdam ang bigat ng animo nito. Bakit kailangang mawala ang balon? Dahil ang himala ay hindi upang laging sandalan, kundi upang matutunan ang sariling lakas. Dahil kung ang kabutihan ay laging may gantimpala, hindi mo malalaman kung sino ang totoo. At higit sa lahat, dahil tapos na ang misyon nito, ipinasa na nito ang liwanag sa iyo. Hindi ako handa, mahinang sabi ni Maria. Handa pa, Maria, dahil may puso kang hindi isinara kahit kailan. Gabing-gabi na, katahimikan ang bumabalot sa buong baryo. Hamang ang iba'y natutulog sa mga kwadradong silid na tinulungan ni Maria na ipatayo, siya'y tahimik na naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Wala siyang suot na sapatos. Suot niya ang lumang bestida, yung una niyang isinusuot habang namumulot ng tuyong palapa. May sako siya sa balikat, hindi ng ginto o perlas, kundi ng mga tingting, ilang pirasong natira sa unang walis na ginawa niya noon pa, bago pa dumating ang hiwaga ng balon. Walang sinabihan si Maria. Wala siyang isinama, sapagkat alam niyang ang mga paalam na totoo, ginagawa sa katahimikan. Pagdating niya sa balon, madilim pa rin sa paligid, ngunit may banayad na liwanag mula sa ilalim ng tubig, parang isang huling buntong hininga ng langit. Lumuhod siya sa harap nito, tahimik, nakayuko, tila isang batang muling humaharap sa ina. Hinaplos niya ang gilid ng balon. Ramdam niya ang lamig ng lumot, ang bakas ng mga taong lumuhod at humiling dito noon. Narito po ako. Mahina niyang bulong. Walang dalang alay, kundi sarili ko. Tumingala siya sa langit. Pumikit. Naalala ko pa noong una kitang nakita. Nagtago pa ako sa likod ng mga dahon. Natakot. Pero kahit natakot ako, pinili kong lumapit. Sa bawat alay, may kapalit. Hindi lang ginto, hindi lang pagkain. May natutong magmahal, may natutong magpatawad. Pero ngayong tapis na, natatakot akong mawala ka. Nag-init ang kanyang mga mata. May luhang bumagsak sa kanyang pisngi. Pero kung ito talaga ang huli, tatanggapin ko dahil ang himala. Hindi dapat nakatali sa iisang lugar. Dapat dala sa puso. Dalang walang inay, walang kapalit. Binuksan ni Maria ang sako. Kinuha ang pinakamatandang tingting. Ang una niyang nagawa, tuyo, manipis, may lamat. Inilapit niya ito sa tubig ng balon. Hinaplos niya ito. Bumulong. Hindi ko ito inakala. Hindi ko akalain mula sa pingting. Darating ako rito. Pumikit siya at itinapat ang tingting sa balon. Diwata, kung ito na ang huli, salamat di, hindi para sa ginto. Kundi sa pagkakataong o pinadaman niyo na ang tao, kahit basahan, ay pwedeng pakinggan ng langit. Tumulo ang luha ni Maria. Ang tingting na ito mula sa kamay ng ulila. Ngayon, iaalay ko na uli. Hindi na para sa sarili,
kundi para sa mga darating. Para sa mga tulad kong natutong umasa sa ilalim ng ulan. Inihulog niya ang tingting, ang huling bugso ng kayamanan bigla. Ang tubig sa balon ay nagsimulang kumulo. Ngunit hindi ito nakakatakot. Banayad, umaalon. Ila sumasayaw sa liwanag ng buwan. Mula sa gitna, lumitaw ang diwata sa huling pagkakataon. Ang kanyang anyo ay payapa. Hindi na kasing liwanag noon, ngunit punong-puno ng awa. Maria, wika ng diwata, ang huling bugso ng kayamanan ay hindi para sa mga mata ng karamihan. Ito'y para sa isang pusong nanatiling totoo kahit wala ng gantimpala. At mula sa kailaliman, umangat ang isang sisidlan, mas malaki, mas luma, mas payak. Hindi kuminang ang ginto nito, hindi nagliwanag. Ngunit ramdam ni Maria na ito'y mabigat at may laman. Binuksan niya ito. Sa loob, mga butil ng ginto, oo, pero hindi lang iyon. Naroon ang mga buto ng palay, mga dahon ng halamang gamot, isang lumang kasulatan na may mga pangalan ng lahat ng natulungan niya at sa pinakailalim, isang maliliit na papel. Isang liham, laman ng liham ng diwata. Ang huling kayamanan ay hindi maaaring hawakan lamang, kundi kailangang itanim. Sa lupa, sa puso, sa salita. Ang ginto ay para sa panimulang tulong, ngunit ang tunay mong yaman ay ang kwento mo na magiging gabay ng libu-libong iba pang Maria. Tumayo si Maria, hawak ang sisidlan. Huminga ng malalim. Hindi siya mumiti, hindi rin siya umiyak. Ngunit ramdam niya na sa katahimikan ng gabing iyon, sa lugar kung saan minsang tumindig ang balon. Natapos ang isang kabanata. Tiningnan niya ang lupa ngayon ay payapa, tila walang bakas ng hiwagang minsang naroon. Tapos na ang bahagi mo, mahinang sabi ni Maria. Ngayon ako na ang magpapatuloy. Pag-uusap ng matatanda. Sa kabilang dulo ng palengke, sina Aling Pina, Mang Sibyo at iba pang matatanday nagkukwentuhan. Hindi ko apalain, ani Aling Pina, sabay tingin kay Maria mula sa malayo, na ang tinawag nating basurera dati. Siya pala ang magtuturo sa atin ng tunay na pagyaman. Hindi ginto ang ginamit niya sa pagbago ng buhay natin. Dagdag ni Mang Sibyo. Walis, tingting, dasal at puso. Gabi, tahimik. Mag-isa siya sa kanyang bahay. Mas maayos na ngayon at mas malaki. Sa mesa'y may mainit na sabaw, ilang pinapay at bukas na kasulatan, yaong dokumentong galing sa huling bugso ng balon. Binabasa niya ito gabi-gabi, hindi upang ulit-ulitin ang biyaya, kundi upang paalalahanan ang sarili ng kanyang tungkulin. Hinaplos niya ang papel. Bumulong. Hindi ko kailangan ng palakpakan, hindi ko kailangan ng monumento. Basta sa bawat usa na matututo sa aking mga yapak, alam kong nabuhay ako ng tama. Ilang taon ang lumipas. Sa formal na pagdiriwang ng bayan, isang guro ang tumindig upang basahin ang pinakabagong tala sa kasaysayan. Sa gitna ng kahirapan, isang ulila ang humarap sa mundong puno ng panlalait. Ngunit hindi kailanman sumuko. Sa tulong ng pusong hindi naging sapim, nakalaya ang isang himala at ang kanyang pangalan ay si Maria Bumagat, ang babaeng ginantimpalaan ng langit, hindi dahil sa kayamanang natanggap niya, kundi sa kayamanang ibinahagi niya. Isang araw, isang batang babae ang tumatakbo sa kalsada. Sa kanyang likod may dalang maliit na sako. Sa loob, mga tingting. Sa kanyang unahan, si Maria, tumatawa, nakayuko. Inaayos ang panibagong walis. Walang musika, walang kamera. Pero sa mata ng langit, may liwanag na hindi namamatay. Wala na ang balon, wala na ring mahika. Ngunit sa isang pusong kayang magbigay kahit wala na ang himala, mananatili ang gintong hindi kinakalawang. At sa mga kwentong isusulat pa, babanggitin ang kanyang pangalan hindi dahil sa yaman, kundi dahil siya mismo ang kayamanan.